Hello, magandang gabi sa inyong lahat. May pag-uusapan tayo ngayon. Ito may kinalaman din to sa sa quote unquote spiritual something. 'Di ba? Paano ko ba sisimulan to? Mukhang sensitive tong topic na to, men eh. Kasi kagabi may nag-PM sa akin. Magsusumbong. Ito sabi niya kagabi, ano? Gandang gabi po, sabi sa akin ni ma'am. Sabi ko, yes ma'am. Na-scam yata ako ng isang faith healer. Sabi, sino po? Sabi gano'n, wag naman sana kasi need ko talaga ng manggagamot. Pag di pa siya nag-reply, bigyan ko siya ng 4 days. Sabi ko, anong ginawa sa inyo? Sino po to? Tinatanong ko eh. Nakapag-send daw siya ng... Hindi. To be fair naman, 200 lang naman yung na-send niya. Pero, dahil 200 lang yung na-send niya, hindi nangangahulugan na nawala lang yun. 'Di ba? Kasi may mga kilala ako faith healer talaga, hindi lang 200 yung hinihingi. 'Di ba? Sabi ko, sino po ito? Update kita pag di siya. Hindi niya sabihin nung una eh. Sabi ko, wag, pero hindi niya minention niya naman, pero ayaw niyang ipasabi sa akin kung sino. Kasi nagpatawas daw siya. Binigyan niya 200, hindi na daw siya binalikan. Sabi niya gano'n, Diyos ko, wag naman sana ako lokohin kasi talagang kailangan ko ng manggagamot na totoo para malaman kung ano ba talagang gumagambala sa akin. Ito kasi si ma'am, clue dito sa ano na to. Once na siyang nagsumbong sa akin eh. Sa faith healer din. At kilalin yung lahat kung sino yung faith healer na sinumbong niya sa akin. Ito yung nagbasag pa ng alkansya. Na 500 yung binayad niya dun sa faith healer, pero ginawa niya 600 para ma-sure lang, tapos hindi na siya binalikan. Hindi na siya binalikan si ma'am. Ito kasi si ma'am, hindi para sa akin, lilinawin ko ha, yung paniniwala sa mga faith healer, sa mga albularyo, sa mga ganyan, hindi ko naman sinasabi na hindi totoo. Kasi kung akong tatanungin nyo, totoo ba sila? Hindi ko alam. 'Di ba? May nagsasabi na totoo. Take note ha, tatay ko, biruin mo, sa family namin, nasa medical field kami lahat. Pero tatay ko naniniwala talaga sa mga ganyan. Yung mga, nakukulam, mga naiengkanto na naniniwala ang tatay ko doon. Promise. Tandaan nyo, doon sa lugar namin, bawat bayan doon may pharmacy kami dati. 'Di ba? Noon pa 'yon, ngayon wala na. 'Di ba? Noon dati 'yon, kaya kahit papaano, pagdating sa mga gamot, pagdating sa hindi ko naman sinasabing sobrang expert ko na. Kahit papaano, may nalalaman ako. Kasi lumaki ako, bata pa lang ako. Lumaki na ako sa environment niyan eh. Kasi nanay ko, biruin mo, ilan ang kapatid kong babae? 1, 2, 3, 4 ang kapatid kong babae. Okay ba yung pumipitik yung kaya na? Yan yung pagdating ng araw, papalitan ko equipment ko. Ano nga ba? Nasaan ba tayo? Yun nga, biruin mo, 4 ang... Hello? 4 ang kapatid kong babae, puro pharmacist lahat 'yon. 'Di ba? Nanay ko pati pharmacist. So sa pamilya namin, 5 ang pharmacist. 'Di ba? 5 ang pharmacist sa pamilya namin. Kaya imposible dapat na naniniwala kami sa ganito, pero tatay namin talaga naniniwala sa ganito. Maybe yung 2 kapatid ko na lumaki sa province, naniniwala din yata sila. Kasi nagpa-albularyo din yan, natatandaan ko dati nung bata ako eh. 'Di ba? So ito yung gusto ko malaman nyo, na hindi ko dinidisrespect yung mga naniniwala sa
sa mga albularyo. Kasi lumaki ako sa pamilya na may naniniwala sa ganyan. However, di ba men, habang kausap ko si ma'am, tinatanong ko siya, ano yung mga symptoms na nararamdaman niya. Di ba? Sinabi niya, lumalaki daw ang tiyan niya. Tapos yung liig niya daw, lumalaki din. Tapos yung mga iniisip ko, kung lumalaki ang tiyan, maybe ascites, no? Maybe ganon. Tinatanong ko rin yung nyo ba, yung ihi nyo ba bumubula? Pag bumubula kasi ang ihi nyo, ibig sabihin may proteinuria kayo. Naglalabas ng protein yung ihi nyo kaya bumubula. Ibig sabihin may problema kayo sa kidney. 'Di ba? Kasi first sign na may problema sa kidney, yung pamamanas. So lahat ng talagang naubos yung power ko sa sa pag-diagnose. Hindi po ako doktor, nurse po kasi ako May idea lang ako. Hindi ako pwede mag-diagnose pero kahit pa paano, pwede ako magkaroon ng idea ko ano yung sakit niya. Then ang sinabi ko, nagpatingin na ba kayo sa sa doktor? Nagpakita na naman daw siya sa doktor. Nagpa-check up siya. 'Di ba? Kaya lang wala daw findings yung doktor. Nandiyan na naman tayo sa findings men Tinanong ko, ilang beses po ba kayong pumunta sa doktor? Isa lang daw. Wala daw nakita si doc, kinapa naman daw siya. Tapos hindi daw gumana yung gamot. Ito yung napansin kong problem dun sa Sabi ko gano'n, may test ba kayong binipi naman daw siya, okay naman daw siya. Hindi yun men 'Di ba? Ito pasintabi muna do sa mga naniniwala sa mga yung mga sapi-sapi sa mga yung nakurso na dahan ng engkanto. Pasintabi po muna Kasi sa akin, 'di ba, as nag-graduate sa medical field, para kasing insulto sa akin yun Parang ang nangyayari, hindi mo pinahahalagahan yung pinag-aralan ng doktor. Hindi ako doktor pero yung mga kasamahan ko na nag-aral, hindi madali mag-aral sa isang medical course. Lalo na pagka magkaroon ka ng lisensya, hindi madali. Kaya nakaka-insulto para sa akin na yung biglang sasabihin na wala namang findings na makita. How sure are you na walang findings? Isang beses ka lang naman pumunta. 'Di ba? Hindi ko kinokontra si ma'am to kasi si ma'am kasi during pag-uusap namin, na siya buong-buo na yung loob niya na merong may gumagambala sa kanyang elemento. Tama ang sabi niya sa akin dito. Nang mula lang po ito nung kinulam ako, wala naman pong tao sa paligid ko, bigla meron pumapalo sa likod ko. Mula po nung di na naging normal lahat sa akin, 'di ba? Paano mo na lamang nakulam ka? Hindi ka pa nga nakapagpagamot 'Di ba? Tapos ang sinabi niya dito, malabo pong magka-kidney or ma-high blood po ako kasi alagang herbal po ako. 'Di ba? Normal po ang ihi ko, malinaw siya. Lemongrass at sambong, alagang-alaga po ako diyan. I mean, meron nga diyang iba alagang-alaga, nagkaka-diabetes 'Di ba? Kasi lahi 'yun Lahi 'yun. Hindi kahit pa sabihin mong sobrang alaga mo, darating ang time magkakaroon ka nun. Dahil nga lahi nyo 'yun. Paano mo nasabing alagang-alaga ka, nagsasambong ka, hindi ko naman namomonitor yung kinakain mo. Nagsasambong ka nga, ka, pero kung kumain ka naman, medyo, si ma'am medyo overweight si ma'am 'Di ba? Nakita ko yung picture niya, tiningnan ko, lumalaki nga naman yung tiyan niya. 'Di ba? Now, balik tayo doon sa sinasabi niya na na dahil daw wala daw findings yung doktor. Kinausap ko siya, ilang beses kang pumunta? Isang beses lang siya pumunta. Tapos idideklara niya agad na walang findings daw yung doktor. Hindi talaga magkakaroon ng findings yun. 'Di ba? Unang punta mo sa doktor. Tinanong ko nga baka mamaya sa center ka ba nagpa-check up, ma'am? Sa private clinic naman daw. Okay yun, private clinic. Ang sa akin kasi, ang procedure kasi dyan, dito sa atin, pagka kumonsulta ka sa doktor,
ang unang gagawin ng doktor sa'yo, dadaanin ka muna sa gamot niyan. 'Di ba? May unang diagnosis ang doktor sa'yo. Halimbawa, lumalaki ang tiyan mo or ano. Hindi ko ma-determine. Sabi ko, pabasa nga ng reseta kasi doon sa reseta, kung ano yung gamot na ipapainom sa kanya, magkakaroon ako ng clue kung anong sakit. Halimbawa, kapag nilagyan, niresetahan ka ng doktor ng furosemide, ibig sabihin, pampaihi yun. Ibig sabihin, may problema ka sa kidney, kaya ka niresetahan ng ganon. Or halimbawa, niresetahan ka ng yung mga gamot na may olol, yung metropolol, ololol, may mga lol sa dulo. Ano yun eh? Anti-hypertension yun eh. Ibig sabihin, may high blood ka naman. 'Di ba? Kaya ka niresetahan ng ganon. Kaya lang, syempre, tinitingnan ko, gusto kong tingnan yung reseta. Baka kasi may order doon ng ano eh. May order doon ng test na gagawin sa'yo. Hindi mo lang ginawa. 'Di ba? Tandaan nyo, unang punta mo sa doktor, hindi naman agad malalaman ng doktor kung ano yung sakit mo. Hindi magikero ang doktor. 'Di ba? May mga tao kasi na ano, pumunta ako sa doktor, wala namang findings na nakita. Paano mo nasabi walang findings? Isang beses ka lang pumunta. Step by step kasi yan eh. Ganito. Pupunta tayo kay doc. 'Di ba? Masakit ang ulo ko. Punta tayo kay doc, masakit ang ulo ko. Puyat ka ba? Ganito. Tatanungin ka niyan, madalas po akong puyat, ganyan, etc. Ngayon, magkakaroon ng initial diagnosis yung doktor. Kung masakit ang ulo mo, lagi kang puyat, baka mamaya migraine lang 'yan. 'Di ba? Ngayon, reresetahan ka ng pain reliever. Let's say paracetamol. Uwi ka. Isang buwan na masakit pa rin ang ulo mo. Araw-araw 'yon, palala ng palala yung sakit ng ulo mo. Hindi na 'yan pangalawang test, sasabihin mo, "Doc, sumasakit talaga yung ko eh." Ang nagkakamali yung mga kababayan natin, unang punta pa lang sa doktor, niresetahan ka, akala kasi nila, yun na yun. Hindi. 'Di ba? Kailangan bumalik ka uli doon. Kaya nga sinasabi nung commercial ng ng mga gamot, if symptoms persist, consult your doctor, 'di ba? Pag nagpe-persist pa rin yung symptoms mo na masakit ang ulo mo, kahit na uminom ka na ng gamot, mag-o-order na yung doktor ng another test sa'yo. 'Di ba? I-refer ka na, let's say MRI or CT scan. 'Di ba? Ngayon, titingnan yung CT scan mo. Doon makikita. Malay mo, wag naman po sana malay mo may tumor ka sa utak or halimbawa meron kang hindi mo na mention, galing ka pala sa sa previous accident, na aksidente ka pala, hindi mo nasabi kay doc. Akala mo wala lang, pero may epekto na pala sa brain mo 'yon. Doon magkakaroon ng findings. 'Di ba? Basta maraming test 'yan, men. Meron nga, akala mo ordinaryong headache, yun pala kidney problem na eh. 'Di ba? Layo, sakit ng ulo, tos yung may nangyaring ganyan na yung dating beauty queen na nagkaroon ng kidney failure. Nung una, hindi ma-diagnose eh. Yung pala, na-determine, nagkaroon siya ng problem sa kidney dahil nag-gym siya, panayang inom niya ng slimming tea. 'Di ba? Yung hindi approved ng BFAD, yung mga Chinese na na slimming tea, doon siya nagkaroon ng problem. Wala na yata siya, deads na yata siya ngayon eh. 'Di ba? Ang unang akala niya minor headache lang. Yung pala meron na pala siyang kidney problem. Kasi makikita sa tests yan eh. Hindi basta-basta pagpunta mo doon, ay, binigyan ako ng gamot, hindi naman ako gumaling, kinulam na ako nito. Alisin na natin yung mentality na yan, men. 'Di ba? Or halimbawa, hindi ko naman kayo pinagbabawalan na wag maniwala diyan. Pwede kayong kumonsulta doon, pero wag niyo kakalimutan bumalik pa rin sa doktor. 'Di ba? Pagsabayin niyo na lang. Tandaan niyo mga kababayan ko. 'Di ba? Mawalang galang na po do sa mga naniniwala sa mga albularyo, sa mga kung tatanungin niyo ako, uulitin ko po, hindi ko po alam kung totoo 'yan. Pero yung mga nag-aral tungkol sa medisina, hindi naman po mabibigyan ng lisensya 'yan eh. Hindi kami mabibigyan ng lisensya ng gobyerno
kung hindi qualified kami magtingin ng may sakit? 'Di ba? Hindi biro yung ano, ay yung mga albularyo ba na yan? No offense po ha, no offense po. 'Di ba? Yung mga albularyo na yan, let's say meron talagang totoo. Meron talagang totoong albularyo. Meron talagang totoo na faith healer somewhere out there. Pero tandaan nyo, mas marami ang manluloko. 'Di ba? Mas maraming manluloko na manggagamot na yung mga albularyo na kaysa sa totoo. 'Di ba? Ano ang palatandaan na manluloko yung mga yan? Kapag unang bukang bibig niyan puro pera. 'Di ba? Sasamantalahin yung ano, ang tunay na ano, pag sinasabi niyan, pag kiniklaim niyan, yung mga manggagamot na yan ay galing sa Diyos ang ano, galing sa Diyos ang ano nila, ang kapangyarihan nila. Dapat hindi naniningil yan. Hindi dapat naniningil yan, men. Tandaan nyo yan. 'Di ba? Pag galing sa ano, sa Diyos yan, kasi kadalasan lahat ng manggagamot ano nagki-claim na itong kapangyarihan ko ay galing sa taas. Kami ay kinakasangkapan ng sa taas. 'Di ba? Tapos may nagsasabi pa minsan, ito ha, naalala ko lang, may nagsasabi, may nagpapalusot pa sa ganyan Ang sabing ganun daw, kami ay instrumento lang ng Diyos, nasa sa Diyos pa rin yan kung gagaling yan o hindi. I mean, para sa akin ha, ininstrumento ka ng Diyos para magpagamot. So supposed to be, dahil instrumento ka ng Diyos, dapat magagamot mo talaga yan. Pero bakit may nakaabang ka na ng palusot pagka hindi mo napagamot yan? 'Di ba? Tapos nasa sa Diyos pa. Ibig sabihin, di kahit pala, kahit wag mong gamutin yan, basta malaman mo lang na nasa Diyos pa. 'Di ba? Ang gulo, men, 'di ba? Kaya ka nga binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para makapagpagaling. Tapos pag hindi gumaling yung ginagamot mo, nasa sa Diyos pa rin yun kung gagaling o hindi. Anong silbi mo? 'Di ba? Kaya nga ipinagkatiwala sa iyo yung pinagkatiwala sa iyo yung kapangyarihan na yan para makapaggamot ka. Tapos pag hindi mo nagamot, ang ipapalusot mo nasa sa Diyos pa rin kung gagaling o hindi. Ano ba yan? Kaya nga binigyan ka ng authority ng Diyos na magpagaling 'Di ba? Kasi nga makapangyarihan, yung kapangyarihan binigay sa iyo. Nagpapaulit-ulit ako para magets nyo kasi. Kasi kadalasan palaging ang sinasabi ng mga yan, 'di ba? Ang kapangyarihan namin ay galing sa Diyos. Pero nami-miss niyo yung point 'di ba? Ato magpapastor-pastora na naman ako dito, men. Magpapastor-pastora na naman ako dito, 'di ba? Ang unang palatandaan na yan ay peke. Mga kababayan ko, yung mga gagamot na nagagamot sa inyo, pag nagpabayad yan, kahit 20 pesos lang yan or tumanggap ng pera yan, hindi yan sa Diyos. Maniwala kayo sa akin. Kasi ayon dito sa Mateo 10:8, basa, 'di ba? Ito yung mga binigyan ng Diyos ng kapangyarihan 'Di ba? Ang sabi dito, ang mga may sakit ay inyong pagalingin. Ang mga patay ay inyong buhayin, ang mga ketungin ay inyong linisin. At ang mga demonyo ay inyong palayasin. 'Di ba? Yung mga nag-aano sa mga sinaniban, sabing gano'n, yung kapangyarihan na 'yon, tinanggap nyo ng walang bayad, ipamigay din nyong walang bayad. Yan ang sabi sa Yan ang sabi sa banal na kasulatan Hindi ako nagpapastor-pastoran dito Pero ito yung basihan ko, number 1 basihan, kung yung manggagamot nyo ay peke o hindi, dapat hindi nagpapabayad yan. 'Di ba? Kaya sinabi sa akin nung sinabi ni ate, mukhang na-scam ako 200 yung 200 yung binayad daw niya. Nagpatawas siya, hindi pa daw siya ni-replyan. Kaya nga, 'di ba? I mean, kung ang layunin mo tumulong sa kapwa, ba't mo hihinga ng pera yung kapwa mo? Binigay sa iyo ng Diyos yan para tumulong 'Di ba? Ang sasabihin naman ng iba, paano mabubuhay yung Paano yung mabubuhay yung manggagamot kung hindi maniningil ng pera? Di magtrabaho siya ng iba. 'Di ba? Magtrabaho siya ng iba, basta yung binigay sa yung kapangyarihan ng Diyos, huwag mong pagkakitaan 'yon. Kaya pag may nagsasabi, katulad ni Maestro Ozzy, sinasabi ni Maestro Ozzy,
pinahintulutan daw siya na nasa taas ng maningil. Saan mo nabasa yon? Bawal nga eh. Di ba? Bawal nga tinanggap nyo ng walang bayad, ipamigay ninyo yung mga manggagamot na yan. Kailangan di nagpapabayad yan. Huwag nyo akong pipilosope, bakit yung mga doktor nagpapabayad? Hindi naman nila nakuhang libre yung talento nila eh. Nag-aaral sila eh. Binayaran nila yung tuition nila eh. Kaya makatwiran din na maningil yung mga yon. Di ba? Itong mga manggagamot na to, nag-aaral ba yung mga yan? Di ba? Libreng nakuha nila yan eh. Bakit maniningil siya? Bawal ngang gawing kabuhayan yan eh. Di ba? Tapos may mga may mga ngatwiran dyan, Ito, uulitin ko lang lahat na sinabi ko sa mga nakaraang vlog ko. Di ba? May mga ngatwiran dyan. Sasabihin, bakit yung manggagamot na nakita ko, nagpapakita siya ng power niya. 'Di ba? Napapalutang niya yung yung ganyan, yung basta nakakamangha yung ginagawa niya. Nakasulat pa rin sa Bible 'yan, men. Nakasulat pa rin sa Bible 'yan, 'di ba? Ayon dito sa sa Mateo 24:24. 'Di ba? Nakalagay dito, 'Di ba? Sapagkat may mga maglilitaw na huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kahit sa Diyos ka, pwede kang maligaw sa gawain itong mga to. Gawa ng demonyo yan eh. 'Di ba? Para maakit kayo, mawala ang faith nyo. 'Di ba? Minsan nga hindi na ito nagiging usapin ng ng pagiging fake o hindi eh. Ang usapin na to kung sa Diyos ba yung yung nilalapitan nyo. Basta naningil yan, hindi yan sa Diyos. Tandaan nyo. 'Di ba? Tapos ang sasabihin, paano kung paano mabubuhay yung manggagamot kung kung hindi sila maniningil? 'Di ba? Di wag nyong gawing karir, magtrabaho kayo ng iba. 'Di ba? Yung power na yan para lang sa tumulong sa kapwa. May mga makakapalang mukha eh na manggagamot eh. Sasabihin ng manggagamot, buti kami nakakatulong. Paano ka nakatulong? Bayad ka. 'Di ba? Huwag nyo kaming kami tumutulong sa mga kapwa natin. Biruin mo, let's say si Nick Banayo, 5,000 ang sinisingil, tapos ang yabang magsalita nakakatulong daw. Paano nakakatulong yung naniningil ng 5,000? Ayun naman. Mamamatay na yung kababayan mo, may power ka. Kailangan singilin mo pa ng 5,000 para magamot mo? Anong katarantaduhan yun? Diba? Tapos ikiklaim mo, galing sa Diyos? Galing sa Diyos yung kapangyarihan mo? Yan ang ayaw na ayaw ko pag ginagago yung mga kababayan ko eh. Diba? Hindi ako banal ha. Marami akong kalokohan sa buhay ko. Pero sa mga ganitong paraan, bumabawi ako. Diba? Ba't ko po problema ikakabay? Di magtrabaho kayo ng iba? Yung kapangyarihan nyo na yan, hindi dinasign yan para pagkakitaan. Actually, mismong si Jesus Christ nga nagtrabaho as normal na tao eh. O, pakinggan nyo to. O, dito ha. O, mag-start tayo kay Sino ba ang tatay-tatayan ni Jesus Christ? Mula sa tatay-tatayan ni Jesus Christ tayo mag-start. O, dito. Basa. Dito sa, sa Mateo 13:55. Ang sabi dito, di ba? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Di ba? Ito translate natin sa sa mas mas kilalang uri ng Bible. Di ba? Ayon dito sa Magandang Balita Biblia na lang, dito natin medyo malalim yung yung salitang anwagi eh. 'Di ba? Dito sa Mateo 13:55 sa Magandang Balita na salin. Ang meaning kasi ng anluwagi, karpintero. Sabing ganun dito sa Mateo 13:55. Ang sabi, hindi ba siya ang anak ng isang karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? 'Di ba? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, 'di ba? Saan kaya niya natutuhan lahat ng iyan? 'Di ba? At siya'y hindi nila pinaniwalaan, 'di ba? Alam nila na anak si si Jesus Christ ng karpintero. Oh, si Jesus Christ, ano ba ang karir ni Jesus Christ? Lipat tayo sa sa Marcos 6. Basa. Sa magandang balita, Marcos 6, di ba? Sabi dito, umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila, 'di ba? Kasi meron talino si Jesus Christ na hindi naiintindihan ng mga taga doon na paano siya nagkaroon ng ganong knowledge. 'Di ba? Nagtanong yung mga tao, ang sabi ng mga tao, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Sabing ganon, anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng himala? Nagtataka yung mga tao na kapag perform ng miracle si Jesus Christ. 'Di ba? Tapos ang sabi ganon dito sa verse 3, hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria? Oh, kilala siyang karpintero eh. Ibig sabihin, may trabaho si Jesus Christ na bilang normal na tao. Hindi niya pinagkakakitaan kung anong power meron siya. Dapat ito yung model nyo eh. Di ba? Ang problema sa mga manggagamot nyo ngayon, naniningil. Nanghihingi ng pera. Hindi ba ka kinikilabutan yan? Kaya nga kabilin-bilinan, di ba? Ibinigay sa kanilang walang bayad, ipamigay nila dapat ng walang bayad. Bakit sinisingil kayo? Di ba? Mga ngatuwiran na paano kami mabubuhay kung hindi kami maniningil? Di magtrabaho kayo ng iba. Di ba? Huwag niyo pagkakakitaan yung power na binigay sa inyo kung totoong power yan. Pero dahil pinagkakakitaan niyo yan, hindi totoo yan. 'Di ba? Or kung may himala man, katulad dito sa Mateo 24:24, 'di ba? Kung may himala man na pinapakita sa inyo, 'di ba? Dito sa Mateo 24:24, kung may himala na pinapakita, mga huwad 'yan, mga peke 'yan. Galing sa demonyo ang power niyan kung yan ay naniningil. Kasi nga 'di ba nakalagay nga dito magpapakita din ng kamanghamanghang himala din eh. 'Di ba? Sapagkat may mga maglilitawan na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging mga hinirang ng Diyos. 'Di ba? Kasi alam na nila na gagamitin nila ang Diyos eh. 'Di ba? Kaya maliligaw ngayon tong mga hinirang ng Diyos. Nasusulat pa rin 'yan. 'Di ba? O paano natin malalaman kung sa Diyos 'yan? Di kung sumusunod yan na sa nasusulat. Ano ba yung nasusulat? 'Di ba? Ibinigay niyong walang bayad. 'Di ba? Natanggap niyong walang bayad, ibigay niyo ng walang bayad. Yun lang yun. Tataka ko sa inyo, papaniwala kayo Diyos sa mga ganyan eh. Ma-offend ako sino ma-offend, pero pag naningil yan, yan, peke. Fake! Pag naningil yung manggagamot nyo, yan ang tandaan nyo. 'Di ba? Maaring halimbawa, sabihin nyo, i-claim nyo na, hindi, napagaling nga ako. How sure are you na napagaling ka niyan? Ano ang scientific procedure na ginawa para malaman na napagaling ka niyan? Let's say halimbawa, na-diagnose ka na may cancer, tapos nagpagamot ka niyan. May test ba na pinapakita na nawala na yung cancer mo? Bago mo ideklarang gumaling ka? Hindi pwedeng kwento lang. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman pinipigilan yung illusion nyo. Oo, illusion, men. 'Di ba? Kasi feeling nyo kasi yan ang makakapagpaligtas sa inyo eh. Yan ganyan eh.
Tandaan nyo, kung may problema kayo, kusang lalapit yan. Yung mga pinadala ng Diyos para iligtas ka. Maniwala ka sa akin. O basa. O, ayon dito sa ayon dito sa Mateo 6 verse 8, di ba? Wag nyo silang gayahin dahil alam na ng inyong ama kung ano ang inyong kailangan nyo. Kung ano ang kailangan nyo bago pa man nyo ito hingin sa kanya. Alam na ng Diyos yung pangangailangan nyo. Di ba? Ang gagawin nyo lang magdasal. Idadala kayo sa tama kung saan kayo pwedeng ilagay. Kung hopeless kayo ngayon, di ba? Lahat naman tayo nakakaranas na maging hopeless eh. Di ba? Kung hopeless kayo sa buhay ngayon, magdasal lang kayo, idadala kayo kung dapat saan kayo pumunta. Maniwala kayo sa akin. Di ba? Maniwala kayo sa akin. Promise yan. Promise yan na nasusulat sa atin. Hindi nyo kailangan pumunta sa mga albularyo na naniningil. 'Di ba? Kung magdadasal kayo, halimbawa, paano kaya ako gagaling, 'di ba? Wala akong pera, magdasal lang kayo. May darating at may darating na tao para tumulong sa inyo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. 'Di ba, mga men? Kasi yan ang madalas sa atin eh. Tayo yung yung naghahanap ng ng ikalulutas ng problema natin na ibigay nyo sa Diyos yung mukha ba akong bagay ba sa akin maging hindi ako nagsasabi lang nagsasabi lang naman ako ng ng mga bagay-bagay, di ba? Katulad nito, basa uli tayo sa Mateo 6:25. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang sabi dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? 'Di ba? Sabi dito, yung mga birds nga 'di ba? Nakakakain sila. 'Di ba? Wala silang pinoproblema kasi nga pinoprovide ng Diyos kung ano yung pangangailangan ng mga ibon. Ang sabi dito, mas mahalaga pa kayo sa ibon. Kasi mga tao tayo. 'Di ba? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? 'Di ba? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Hindi nyo, isipin nyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagamit ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Di ba? Kailiit ang inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Mga Gentiles? Alam na ng inyong ama na nasa langit ang kailangan nyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan nyo na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Yun pala yung secret. Basta sumunod ka lang sa Diyos. Alam ko mahirap to Pero kung may pangangailangan ka sa buhay mo, sumunod ka lang sa Diyos. Di ba? Yung pangangailangan mo dahil may dinadala kang sakit ngayon. Gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Hindi ka manloloko. Hindi ka mamimeke ng video. Pambihira! Amen! Di ba? Alam ng Diyos yan. Kung paano kayo pagagalingin o paano kayo bibigyan ng mga pangangailangan nyo. Di ba? Di ba? At ibibigay sa inyong lahat ng inyong pangangailangan. Ayan, nakalagay naman dito.
Kaya nga, huwag ninyong ikakabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. 'Di ba? Yung mga pinoproblema mo, yung mga worries mo, 'di ba? Wag ayon sa banal na kasulatan, hindi mo dapat pinoproblema 'yon. 'Di ba? Basta ikaw, ang gawin mo lang ay manalig ka sa Diyos, sundin mo ang Diyos. 'Di ba? I know mahirap 'yan. Kahit sa part ko, nahihirapan talaga akong sundin. May mga pinag-uutos ang Diyos na hindi ko talaga kayang sundin. Pero kung nakikita naman ng Diyos, mga kababayan ko, na ikaw ay nagsisikap na gawin ang mga bagay ng ayon sa kanyang kagustuhan, 'di ba? Hindi sa inyo pagdadamot ang lahat. Kinikilabutan na ba kayo sa sinasabi ko? Hindi, 'di ba? Ito on the spot ko lang na inaano to, ha. Alam nyo ba, hindi ko naman kabisado lahat to eh. 'Di ba? Ang ginagawa ko lang, nagse-search lang ako sa Google kung may nasasabi ba tungkol sa mga manggagamot, sa mga manghuhula. O kahit nga ito, bibigyan ko ng teknika. Ang panghuhula ba ay bawal sa Bawal sa Bible? Ang tinatype ko lang naman, manghuhula Bible. Manghuhula Bible verse. Ayan Pagka sinearch mo yan, lalabas na yung tungkol sa manghuhula, katulad ni Jay Costura, Levitico 19:31. Basahin natin, mga kababayan. Basa, huwag kayong sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ganun lang kasimple. Modern na tayo, men. Hindi mo naman kailangang Hindi mo naman kailangang kabisaduhin yung Bible eh. Madali lang kausapin ng Diyos sa mga panahon na to. Kaya kung may problema kayo, i-google nyo lang. Diba? Ayos ba tayo dyan? Kaya itong mga issues kasi ng yung mga balik tayo dito sa main topic, mukhang nalalayo na tayo, Dito sa main topic kasi, nababahala lang ako. Bilang humans at bilang may mga taong nagtatanong sa akin, siguro dahil sa channel ko, 'di ba? Yung mga tungkol diyan, yung na-scam sa pagtatawas, 'di ba? yung mga gagamot kasi na to, ito tandaan nyo ha. Saan ba kayo magbibigay ng pananampalataya nyo? Sa bagay na hindi kayo sigurado or doon sa sigurado? Malamang syempre doon kayo sa sigurado. Tama? 'Di ba? Hindi ko sinasabing may fake lahat ng mga manggagamot. I mean when I say manggagamot, yung mga albularyo, yung mga ganyan, yung mga katulad niyan yung mga apo divine healer, mga ganyan. Hindi ko naman sinasabing hindi ko sinasabing fake lahat yung mga yan eh. 'Di ba? Ang sinasabi ko lang naman, mahirap kasi ma-determine diyan kung sino yung totoo o hindi. 'Di ba? Kaya ang tip ko, kapag yan ay naningil, hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Kahit wag ka na sa akin maniwala ka na lang sa Diyos. Sinasabi ko sa iyo kung ano sinabi ng Diyos. Kapag naningil yan, nagpa-Gcash yan, 'di ba? Nanghingi ng pera yan, hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Madalas kasi magkubli ang mga yan na nakakatulong sila pero in reality nanghihingi sila ng pera. Nagpapabayad sila ng pera. Kahit kailan hindi nakakatulong ang nagpapabayad ng pera. Tandaan nyo. Paano makakatulong 'yon? Nagpabayad ng pera. So ibig sabihin pala, yung mga Jollibee, yung mga McDonald's na yan, nakakatulong ba sa mga nagugutom yan? Hindi! Bayad yan eh! Di ba, sana kung may mga pulubi na pumupunta dyan, binibigyan ng libreng pagkain? Hindi! Di ba? Fallacy yun! Kasi tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa mga madramang tagpo. Di ba? Kapag kasi sinasabi, ako yung nakakatulong, pero in reality, hinihingan lang kayo ng pera. Di ba? Dinadaan kayo sa paawa. Dinadaan kayo sa kung saan-saan.
Ipagdasal nyo, balang araw. Pag yumaman ako, marami tayong tutulungan, promise. 'Di ba? Hindi ko alam kung kailan. Tataya nga ako ng loto mamaya. Oh, ilan yung mga nanonood sa akin ngayon? Ilan yung mga nanonood sa akin? 'Di ba? Kung may pinagdadaanan kayo sa buhay nyo, pinapangako ko, I promise, pagka may pinagdadaanan kayo sa buhay nyo, ako yung tutulong sa inyo. Pangako! Basta tumama ko ng loto. Diba? Naka-record naman to kung ilan yung nanonood sa akin eh. Diba? Bukas ng umaga, tataya ako. So mga kababayan, yun lang naman ang message ko dito, kasi nabahala ako kasi nung kausap ko si ma'am, kasi parang yung mind niya made up na na meron talagang kumulam sa kanya. Saan niya naman pinagbasihan yon, di ba? Saan niya inano na nakulam ka? Kasi para sa akin, alam mo, kung ikaw man ay totoo man yung kulam, nakukulam siya, edi sana ngayon pa lang patay ka na. 'Di ba? Parang ang tagal mo naman kasi dumaan ka na sa unang manggagamot na sinumbong mo sa akin, hanggang ngayon may manggagamot uli. 'Di ba? Parang hindi tayo natututo kasi eh. 'Di ba? No offense po sa mga sa mga naniniwala sa ganyan. Kasi may mga bugok na naman na magsasabi sa akin, kung ano mga sinasabi mo, wala kang alam sa spiritual. Paano ako wala kang alam sa Nabubulol-bulol pa ako eh. Paano nyo nasabing wala akong alam sa spiritual? Spiritual nga yung binabasa ko sa inyo eh. Diba? Mas may powerful pa ba na pagbabasi ng spiritual kaysa sa Bible? Yung mga pinagdadaldal nyo tungkol sa mga ginagamot nyo, saan nyo napulot yan? Diba? Sinasabi mo, binigay ng Diyos. O paano mo ba nakilala ang Diyos? Saan mo nalaman ang istorya ng Diyos? Hindi ba sa Bible? Diba? Inuulit ko ha, hindi ako banal, makasalanan akong tao. Baka mamaya may magsabi na naman dyan, bakit ika? Perfecto ka ba, ika? Hindi ako perfecto. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. 'Di ba? Kahit ba naman rapist ako din, sabi doon nag-comment niya, rapist daw ako. Kaya daw ako nagmaskara kasi rapes daw ako, R-A-P-E-S. Kaya daw ako nagmaskara. Kahit ba naman rapist ako. Kapag sinabi ko na kasalanan ang mambudol, 'di ba? Kahit saan tayo makapunta, kasalanan talaga ang mambudol ng kapwa. Walang kinalaman yung pagiging rapist ko. Anak ng patola itong mga taon to. Bahala kayo dyan sa buhay nyo, kung maniwala kayo. So, may napagkwentuhan na naman tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa tiwala nyo sa akin. 'Di ba? Akala nyo kayo ay napapasaya ko? No, nagkakamali kayo. Kayo ang nagpapasaya sa akin. 'Di ba? Kung hindi dahil sa inyo, wala akong makakausap. Diba? Seryoso, maraming salamat po sa mga nanonood. Yung panonood nyo na yan, malaking tulong talaga sa akin yan, min eh. Sa totoo lang. Diba? Biruin mo, sa dinami-dami ng channel, ako yung pinagpapaguran nyo na panoorin, gabi-gabi. Diba? Hindi nyo maririnig to sa ibang YouTuber. Diba? Na pasalamatan yung mga viewers niya. Yung mga shoutout nga tayo ng mga ng mga viewers natin, sila Ma'am Lenny, Sir El Jaco, Squeaky Pickles, Olivia, RBS, Ma'am Tin na asawa ni Sir Peter. Hello sa inyong dalawa po. Sino ba sila? Sir Bax Ayan. Tingnan mo, kahit hindi ako tumitingin sa kilala ko kayo, sila Sir Mon TV. Sino pa ba nandyan? Mention ka ba si Ma'am Lenny Gonzales? Sino pa mga iba si Sir Peter yan, 'di ba? Si Colleen, andiyan si Colleen eh. Si Ma'am Pinay Hikers vlog.
Sino pa ba yung mga nandyan sa baba? Sige na, shout out muna tayo sa ano, nang makabawi-bawi naman ako sa inyo sa ginugugol niyong oras sa akin. 'Di ba? Ang pasasalamat po ay sa inyo, wala po sa akin. 'Di ba? Sino si mga ano, si Sir Rolando Dumaplin, hello. Si Ma'am Fern and Plaza Velasquez, hello po. 'Di ba? Sino pa ba nandyan? Kahit si Kilua, alam niyo ba, bati na kami ni Kilua. Yun ang nakipagdebate sa akin. 'Di ba? Pinapabati niya sa akin yung asawa niya eh. Anong name ng asawa ni si Ma'am si Lods, pwede ba ako pa-shoutout sa isang pinaka-importante sa buhay ko, yung asawa ko na si Jared Kapit Vistan ng Kapa. Jared, babae itong pinakita mo, sir ah. Pero Jared ang name? Name ng ano? Sabing gano'n ni Sir Kilua. Pinapabati niya yung asawa niya na si Jared Kapit Vistan ng Kapas Tarlac daw. 'Di ba? Sana bumalik ka na daw, ma'am, sa kanya. Sabi niya gano'n eh, aaminin ko, di ako perpektong tao, may pagkakamali din ako. Ma'am Jared Kapit Vista ng Kapas Tarlac, shoutout po, 'di ba? Nag-effort si Sir Kilua na ipa-shoutout ka sa akin. 'Di ba? Maraming salamat sa mga Sino pa ba yung mga nandito? Sabi nga ni Sir Oliver Maulion, Lods, good afternoon. React mo si Jaime Vicente at Apo Chalin, mga fake healer yan. Kasama na rin po dito yung yung mga sinabi mo na to na sila Sir Jaime Vicente. Alam ko na content ko na to si Jaime Vicente before eh. Ito ba yung may higanting krus? Oo, siya. Sir Glenn Kabangbang, yan, madalas sa akin to. Si Sir GC. 'Di ba? Yung mga mga nanonood sa akin. Sino-sino mga nandito? Ma'am Nimpa Bartolome, ito, madalas sa akin to. Si Sir Tenebor. Tenebor ba o? Danebor. Hello po. Yung mga bagong nanonood sa akin, Ma'am Malukasyon, hello po. Pretty Pinay, hello. Sir Dennis Valiete, hello. Maraming salamat sa inyo. Gamyaw Jovan, hello. Sino-sino pa ba yung mga nandito? Si Ma'am Lourdes, anong name ni Ma'am Lourdes? Hello, Ma'am Lourdes. Kamusta na po? May promise ako kay Ma'am Lourdes na t-shirt eh. Hello, Ma'am Lourdes Ambrosio. Kamusta po? Si Ma'am Lourdes ay nagbebenta ng balot. Ma'am Lourdes, pahinga akong balot. Tapos meron pa akong babatiin. 'Di ba? Ito si Ma'am meron siyang wait lang meron siyang breast cancer si Ma'am eh. Dahil lang Anong nga name ni Ma'am? Huwag ka mag-alala, Ma'am, pag nagkaroon talaga ako, tutulungan kita, Ma'am. Ito si anong name nito ni ano ba name ni Ma'am? Wait lang
Kailangan ma-mention ko yun si ma'am. Ito ang mahirap. Tao ka ba? Wait. Hinahanap ko yun eh. Ano ba name ni ma'am? Nakalimutan ko na. Merong may breast cancer yun eh. Ano ba name ni ma'am? Sorry ma'am, ako nakalimutan ko yung name mo ah. Wait lang, hanapin ko muna. Ito, nakita ko yung may cancer, si Ma'am Annie Bravo. 'Di ba? Laban tayo, Ma'am Annie Bravo. Matagal na sa akin nagpi-PM to eh. Huwag kayo mag-alala, Ma'am Annie Bravo, pagdating ng time, wag mababawasan ng wag mababawasan ng pag-asa. Basta magkikita din tayong dalawa, Ma'am Annie Bravo. Ito si Ma'am Dimple Sermi Stoner. Hello po. Ma'am Imelda Sugano, hello ma'am. Ma'am Banji Gamiao. Ma'am Franz Mars Ramoneda, hello po. Ma'am Linda Cortez, hello. At si Ma'am Jackie na taga Australia. Maraming salamat po, Ma'am Jackie. Sino pa ba? Ma'am Divine Wilson, hello. Bihira na lang mag-comment sa akin si Ma'am Divine Wilson eh. Mga nanay-nanayan ko yun eh. Sino pa ba yung Basta lahat na nandito, kung hindi ko man ma-mention yung si Sir Kamote TV, hello, salamat. Si Jims TV, hello. Move Forward. Sino pa ba yung mga nandyan kagabi? At sa inyong lahat lahat na nanonood. I'm so sorry po kung hindi ko na mabati yung iba, pero maraming salamat sa inyong panonood sa akin. Maraming salamat po. Good night sa lahat. Matulog po tayo na mahimbing. Maraming salamat ulit. Bye-bye!